Ang atin pong tatalakayin ngayon mga kapatid, huwag po tayong magkukwentuhan, huwag niyo pong kwentuhan yung katabi niyo, at makinig po tayo, interesting po ang ating topic ngayon. Timely message, it is about rapture. Naririnig niyo to, nadadaanan niyo sa Facebook, subalit parang pahapyaw lang. Ito po, bibigyan ko kayo ng detalye ng rapture para sa inyong kaalaman. Timely message po ito. Talagang nakita niyo naman yung nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang atin pong title ay may pamagat na Living in Expectation of the Rapture. No? Ito po yung pamumuhay natin sa inaasahan na rapture. Okay? So, ito pong rapture na ito, ito po yung tinatawag sa natin na the blessed hope. Ito po yung mapalad na pag-asa ng mga Kristiyano. No? At bilang mga mananampalataya po kay Hesukristo, sa Panginoong Hesus, tayo po ay nabubuhay na may pag-asang darating. Tandaan po natin yan. No? Nangako po ang Panginoong Hesukristo sa atin. Siya ay babalik para kunin ang mga tunay na mananampalataya. No? Upang makapiling niya doon sa langit magpakailanman. No? Hindi po ito kathang-isip. Hindi rin ito isang fantasy or a cleverly invented story. Ito po, it is a promise, a certainty. No? Ito po ay isang pangako, isang katiyakan. No po? Ito po ay isang tunay at paparating na kaganapan, itong rapture. No? Now, ang doktrina po ng rapture, ito po yung ating future hope. No? Na tinatawag ng Biblia na the blessed hope o ang ating mapalad na pag-asa. Tignan niyo po sa Titus 2:13. Sabi, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Sabi sa Tagalog, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, ito pong rapture na to, ito po yung blessed hope natin, mga Kristiyano, no? At tatalakayin po natin ang tatlong ito. Tignan po natin. Ano ba ang rapture? Bakit ito mahalaga? At paano tayo dapat mamuhay bilang paghahanda? Okay? Yung word po na rapture, yung literal word na yan, wala po yan sa Bible. Okay? Pero, ang meaning niyan ay caught up. No? At ang Greek word niya ay harpazo. Tignan niyo po. Caught up in Greek word means harpazo. Harpazo means to be snatched away or to be caught up. Dadagitin o aagawin. Harpazo in Latin means raptura. Kaya pwedeng sabihin, the raptura of the church. Naririnig niyo yan, di ba? Now, tingnan po natin, no, yung biblical basis ng rapture. Sa 1 Thessalonians 4:16-17, ang sabi, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up, will harpazo, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Tignan po natin yung Tagalog niya para lubos nating makita, no? Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. So, listen. Ang meaning po ng rapture ay ito. Tignan nyo. Ito ay tumutukoy sa isang kaganapan sa hinaharap kung saan ang mga tunay na mananampalataya kay Hesukristo ay biglang aagawin.
pataas sa alapaap upang salubungin ng Panginoong Hesus sa himpapawid. Yan ang rapture. No? So, ang rapture po, ito po ay biglaang pagkuha sa mga mananampalataya upang salubungin si Hesukristo sa himpapawid. Na-imagine nyo ba? No? So in other words, ang rapture po ay pagdadala sa mga mananampalataya sa langit. Yan ang ating blessed hope. Kita niya? No? Tingnan ulit natin yung talata. 1 Thessalonians 4:16-17. Sabi, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. So makikita natin dito yung order niya, yung sequence na po. Tignan po natin yung pagkakasunod-sunod niya. O una, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna at dadalhin sila sa alapaap. The dead in Christ will rise first. Una. Pangalawa, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin din sa alapaap kasama ng mga binuhay. Sila muna ay mauuna. Yung mga patay, bubuhayin sila, dadalhin sa alapaap, tapos tayo namang mga buhay, hindi kasi lahat mamamatay eh. Susunod tayo. No? Sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Okay? So, ang mga mananampalataya, patay man o buhay, ay aagawin, dadalhin sa alapaap upang salubungin ang Panginoong Hesus sa himpapawid. Yan ang rapture. No? Now, ano ba ang nakapaloob na mangyayari sa rapture? No? Ano nga ba? Sabi sa 1 Corinthians 15:51 to 53. But let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. Galing, ano? And we who are living will also be transformed. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Sabi sa Tagalog, ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim, isang hiwaga. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Grabe, no? Nakita niyo ba? Sapagkat itong katawan nating nabubulok, ito, at namamatay, ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. The blessed hope of Christian. No? So, sa rapture, mga kapatid, hindi lahat ng mananampalataya ay mamamatay. Ngunit lahat tayo ay babaguhin. Okay? Sa isang kisap mata, in the blink of an eye, we will all be changed, we will all be transformed. Gumanong ka lang sa isang kisap mata, binago ka na. No? So sa rapture, lahat tayong mananampalataya, buhay man o patay, ay bibigyan ng bagong katawan. Katawang hindi nabubulok, katawang hindi namamatay. Ito yung tinatawag na glorified body. Yung tinalakay ko noon sa hell, ito yon. Bibigyan tayo ng glorified body. Tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya. No? Pastor, paano po naman yung mga Kristiyanong namatay sa dagat na kinain ng pating? Legit, di ba? Pastor, paano naman yung mga Kristiyanong kinain
ng mababangis na hayop. Paano naman, pastor, yung mga Kristiyanong namatay sa sunog na naabo? Paano naman yung mga Kristiyano na namatay na nasa urn? No? Ito yung ashes of a cremated person. Yung nasa urn. No? Mga kapatid, listen. Sa rapture po, regardless kung ano man ang kalagayan o nangyari sa mga namatay na mananampalataya, sinasabi po ng Biblia na muling bubuhayin ng mga patay na sumasampalataya kay Kristo. At bibigyan sila ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Nakita nyo? Tandaan po natin na nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Genesis 2:7. Na? At kapag tayo'y namatay, babalik ang katawang ito sa alabok. So, kaya yung mga namamatay na mananampalataya na naabo, no? Muli rin silang bubuhayin, mga kapatid, at bibigyan ng katawang di namamatay. No? Nakita niyo po kung bakit ang rapture ay ang ating blessed hope. Grabe, no? Papalitan yung katawan natin ng katawang hindi namamatay, hindi nabubulok. Na-imagine niyo ba yun? No? Now, eto na po. Ang rapture po is not the same as the second coming. Marami po kasi nakakarinig ako ng mga preaching nagmi-mix up, no? Medyo confusing, no? Ito po yung rapture. Sabi diyan, una, si Jesus ay babalik hindi upang humatol. Sa rapture to kundi upang kunin ang kanyang iglesia, ang kanyang church o mga anak. Now, itong nakikita natin siguro madalas yung rapture of the church, no? Nakikita nyo yan. Ang tinutukoy po rito, pag sinabi pong rapture of the church, hindi po ito tumutukoy sa physical structure or building or a place of worship. Okay? Ang church na tinutukoy dito, it refers to the people of God. Tayo. Tayo yung church na tinatawag. Tayo yung iglesia na tinatawag. Na? Pangalawa, ang mananampalataya lamang ang kinukuha sa rapture. Okay? Hindi siya bababa sa lupa, ang mga mananampalataya ang aakyat sa kanya upang salubungin siya sa himpapawid. Hindi po siya makikita ng lahat ng tao. Sino lang? Kundi yung mga mananampalatayang na rapture ang makakakita sa kanya ng mukhaan. Grabe, no? Makikita na natin si Jesus Christ ng mukhaan sa rapture. At panglima, ito ay biglaan. No? Sabi parang magnanakaw sa gabi. Wala pong kinakailangang mga palatandaan. Maaari po itong mangyari anumang oras. Bakit? Wala na pong hinihintay na prophecy para maganap ito. Ito yung dito. Wala nang prophecy hinihintay. Lahat po ay nagaganap na. Okay? Kaya makikita nyo yan. Lahat ng mga nagtatapik ng rapture, sasabihin nila, anytime pwedeng mangyari ang rapture. Pansinin nyo, lahat ng mga nangangaral ng rapture, kasi nagaganap na po lahat yung mga signs na sinabi. Nakita nyo naman yung gulo ng mundo, di ba? So sa rapture, bigla ang pagkuha ni Kristo sa mga mananampalataya upang salubungin siya sa alapaap bago ang matinding kapigatian. Yun yung layunin kasi nito eh. Bago dumating yung Great Tribulation, kukunin na tayo ni Lord. No? Now, sa second coming naman, siya ay pisikal na babalik upang hatulan ng mundo, wasakin ng kasamaan at itatag ang kanyang kaharian. Siya ay makikita ng lahat ng tao. Tignan niyo yung difference Ito ay kasunod ng Great Tribulation. Sa second coming, ano sabi?
malwalhating pagbabalik ni Kristo sa lupa upang hatulan ng mundo at itatag ang kanyang kaharian. Yung itatag ang kanyang kaharian, millennial reign of Christ, maghahari po siya dito ng 1,000 taon. Makikita yan sa Revelation 21:6. Maghahari siya ng 1,000 taon. Habang naghahari po siya ng 1,000 taon, si Satanas ay ikukulong sa bottomless pit. Eh di puro peace. Walang gulo, walang anuman. Ikukulong si Satan ng 1,000 taon. Mahabang aralin po to, binibigyan ko lang kayo ng general view. No? Kaya yung sequence niya, rapture, pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng tribulation. Pagkatapos, second coming. Kasi sa tribulation po, dyan lalabas yung 666. Magugutom ka, mamamatay ka pag wala kang tatak ng 666. Sa tribulation. So bago mangyari yan, ira-rapture ni Lord ang kanyang mga anak. Nakuha niya? Then, pagka second coming, maghahari siya ng 1,000 taon, tapos noon, pakakawalan si Satanas ng ilang panahon, magkakaroon ng Great White Throne Judgment. No? Pagkatapos ng Great White Throne Judgment, dyan na itatapon si Satanas sa lake of fire. Yung mga false prophets, mga false teachers, dyan na itatapon sa Great White Throne Judgment. Tapos, new heaven and new earth. Yan ang katapusan. So, nakita nyo. Now, why does the rapture matter? No? Bakit mahalaga ang rapture? Una, it gives us hope. No? Sa gitna po ng mga paghihirap natin dito, sa gitna ng mga kapigatian natin dito, kaguluhan, sakit sa mundong ito, ipinapaalala po ng rapture na may mas magandang hinaharap tayong naghihintay. No? Ang rapture po, ito po ay nagbibigay sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya ng malalim na pag-asa dahil ito ay pangakong pagtatapos ng pagdurusa, pagkikita-kita muli, at makakasama na natin ang Panginoong Hesus ng mukhaan. No? Isa po itong paalala, mga kapatid, na anuman ang hirap ng buhay, darating si Kristo upang tayo'y kunin at iligtas bago dumating ang matinding kapigatian. Nakita niyo yan? No? Isa itong paalala na tayo ay iuuwi sa langit bago dumating ang pinakamatinding kapigatian sa mundo. No? Sabi niya sa John 14:1-3, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sabi niya sa mga alagad niya. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Nakita niyo? Isasama tayo. Pinaghahanda tayo. No? Ang pinakadakilang pag-asa natin ay si Jesus mismo ay darating para sa atin. Siya mismo. No? Hindi isang anghel, hindi isang mensahero, kundi ang Panginoon ng kalwalatian mismo ang kukuha sa atin. Ang sasalubong sa atin. O, di ba? No? Na-imagine niyo yan? Mga kapatid, sa isa pong tunay na Kristiyano, no? Ang rapture po, ito po ay pinagmumulan ng pag-asa at pampatibay loob. Hindi po ito inaasahan ng mga tunay na Kristiyano ng may takot. No? Kundi inaasahan ito ng mga Kristiyano ng may masayang pag-asa. Papalitan na tayo ng glorified body. Hindi na mamatay, hindi nabubulok pagdating ng panahon na yan. Kaya magtiyaga lang tayo. Ang rapture ay nagbibigay katiyakan sa mga mananampalataya na sa kabila ng mga kasalukuyang mga paghihirap, mga pag-uusig, si Kristo ay babalik
at magdadala ng ganap na kaligtasan sa ating mga mananampalataya. No? Sabi sa 1 Thessalonians 4:18, kaya nga palakasin nyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na ito. No? Sabi sa ASD, ang salita ng Diyos version, kaya nga mga kapatid, pasiglahin nyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Parang sinasabi ko rin sa inyo. Kaya nga, pasiglahin mo ang mga kapatid sa mga aral na ito. No? Mga naghihirap, maraming problema. Napakaikli lang ng buhay. Darating ang panahon, magkakaroon tayo ng glorified body. Hindi namamatay, hindi nabubulok. Makikita natin ang mukha ng Panginoong Yesus. No? Ang rapture po ay inilaan upang palakasin ang loob natin sa ating mga paghihirap at pagdurusa. No? So, sa kabila po ng mga hirap sa buhay at kaguluhan dito sa mundo, ang rapture po ay nagbibigay ng pag-asa. Dahil babalik si Kristo upang ganap na iligtas ang kanyang bayan o ang mga mananampalataya. Promise niya yan. No? Bakit mahalaga ang rapture? It calls us to holiness. No? Number 2, inuudyukan po tayo ng rapture, no? Na mamuhay po tayo ng may kabanalan. Mamuhay po tayo ng matuwid. Dahil ito po ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay maaaring bumalik anumang oras. No? At nais ng Diyos na tayo'y matagpo ang tapat, dalisay, at handa. No? Ito po ay hindi lamang isang kaganapan sa hinaharap na inaasahan, kundi ito rin ay isang motivation, no? Na mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa Diyos. Kasi magiging katulad tayo ni Kristo eh. Tingnan niyo po. 1 John 3:2-3. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Amen? Ngunit, hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, raw, tayo ay magiging katulad niya. Dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. No? Mga minamahal, sabi sa isang version, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo, ngunit alam natin na kapag mahayag siya, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya. Sino mang nagtataglay ng ganitong pag-asa sa kanya ay dumadalisay sa kanyang sarili, gaya naman niyang dalisay. Sino yung may pag-asang ganito? Tayo. Amen? Tayo mga Kristiyano. Ito yung pag-asa natin eh. Ang sabi ng Biblia, inuutusan po tayo. No? Sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo, dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. So, sa pagbabalik ni Kristo, tayong mga mananampalataya ay babaguhin at magiging katulad niya. Wow! May glorified body na hindi nabubulok, hindi namamatay. Nakita nyo? Kasi makikita natin talaga yung anyo niya. Sabi sa talata, makikita natin yung anyo niya. Magiging katulad tayo niyan. Pagkita natin sa kanya, glorified body na si Jesus Christ. Nung nag-resurrect siya, glorified body na po yun. Makikita natin yung glorified body niya. Anong sabi? Magiging katulad daw tayo niya. Grabe, no? Tangible po yan, ha? Hindi yan spirit. Kaya blessed hope eh. No? Now, kung tayo po ay tunay na naniniwala na si Jesus ay maaaring dumating anumang sandali, kung talaga naniniwala tayo, tayo po ay mamumuhay ng matuwid at may pagsunod. No? Pangatlo, bakit mahalaga ang rapture? It urges us to evangelism. No? Napapansin niyo po ba na sobrang gulo na ng mundo? No? Alam natin to.
heading for destruction tong mundong to eh. No? Makikita natin na talagang malapit ng hukuman ng Diyos ang mundong ito. Alam natin yun eh. At bago mangyari yun, magkakaroon po muna ng rapture. No? Kaya nga, si Satanas po, ay galit na galit yan. Sabi sa Revelation 12:12, galit na galit po yan. Bakit? Kasi kakaunti na lang yung panahon na natitira sa kanya. Double time na po si Satan ngayon. Nang lilin lang na siya ng mga tao, ng mga presidente, ng mga guguluhin niya na. Double time na siya, malapit na yung panahon niya. No? Kaya tandaan natin mga kapatid, hindi po habang panahon, bukas ang pintuan ng biyaya. No? Kapag dumating na ang rapture, ang panahon ng pagkakataon ay magwawakas. Sino pa mag-share? Na-rapture na, no? Kaya, mga kapatid, whenever there is an opportunity, share the gospel. Sa pamilya, sa kamag-anak, katrabaho, kaklase, sa kapitbahay, pag may opportunity, share the gospel. No? Number 4, it encourages us in faithfulness, no? Dahil alam natin na si Kristo po ay darating, pinanatili po ng rapture na tayo po ay maging matatag pag naiisip natin yung rapture. No? Pinapanatili niya po yung katatagan natin. Pag-asa natin yun eh. No? Sa bawat pagdurusa, sa bawat luha, sa bawat paghihirap, tandaan mong hindi ito magtatagal. Be faithful, kapatid. No? Darating ang araw ng rapture o pag-agaw at makakapiling na natin ang Panginoon magpakailanman. No? Now, ito, kailan ito mangyayari, Pastor? Ayon sa Panginoong Hesus, sabi sa Matthew 24:36-42. Tingnan niyo po ito ha. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit maanghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Tignan niyo po, sa panahong iyon, ito na, another doctrine, another verse, base natin. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kita niya? May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo. Dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. So makikita natin sa mga talatang ito, mga kapatid, yung isa pang basis ng doktrina ng rapture. Nakita nyo? Totoong-totoo ang rapture. So sinasabi dito na walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang rapture. Pero, alam natin, ito po ay biglaan. Tingnan niyo po, ito po ay biglaan sa isang kisap mata. Sabi sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Biglaan po ito. No? Hindi inaasahan. Tignan niyo, tulad ng magnanakaw sa gabi. Unexpected po ito. Like a thief in the night. Na? Sabi sa 1 Thessalonians 5:2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kaya walang naligtas noon kay Noe. Parang sa panahon natin ngayon, bagamat ipinapangaral na yung mga dapat ipangaral sa mga huling panahon, ang mga tao noon nagsisipag-inuman, nagsasayahan, at kung ano-anong makamundong ginagawa. Bakit? Iniisip nila, wala yan. Summer nga eh. Ba't ka gumagawa ng ganyan? Wala namang mangyayari.
Katulad po sa panahon natin ngayon, anytime po ay mangyayari itong rapture. Ang nakakatakot yung binasa natin kanina. No? Magkatabi sa higaan. Biglang mawawala yung isa. Kung Christian yung asawa mo, tapos ikaw hindi. Paggising mo, sweetheart, nasaan ka na? Di ba? So, ang rapture po, ito po, wala nakakaalam pero ito po'y pangkalahatan. No? Apektado ang buong mundo. Pangkalahatan yan. No? Luke 17:34-36. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan. Ito na. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ng isa. Grabe, no? Kaya yung mga asawa niya, baka hindi pa Christian. Bigla na lang mawawala. Ang nakakatakot, mga kapatid, eto na. Kung yung piloto ng eroplano ay Christian, kung yung isa, hindi, okay lang, may co-pilot. Tama. Kung parehong Christian, sabi, kukunin ng isa at ang isa'y iiwan ng isa. Kung parehong Christian yun, magka-crash. Kung yung bus driver ay Christian, biglang nag-rapture, ano mangyayari? Kung yung driver ng tren ay Christian, nagkaroon ng rapture, ano mangyayari? Chaotic, ano? Nakita nyo? Nakita nyo yung kaguluhan na mangyayari pagdating ng rapture? Kasi kukunin na tayo mga Kristiyano. Kukunin na tayo mga mananampalataya. Kaya ang sabi, nakikita nyo na, malapit na. Anytime mangyayari ito, mamuhay tayo ng matuwid, katulad ng pamumuhay ni Kristo. Dahil makikita natin siya ng mukhaan. Listen. No? Ito po yung sign of the end times. Una, increase in wars and natural disasters. No? Napansin niyo yan? Dumarami na po yung digmaan. Napansin niya? Madalas makikita natin bakit nagkagera dito. Ngayon lang Ukraine, Russia, Israel, Iran, Israel, Syria, Israel, Yemen, Israel. Tapos, ang dami pa nagigirian, di ba? Sabi sa Matthew 24:6-8, tingnan niyo po kung bakit sinasabi na anytime pwede na mangyari ang rapture. Tingnan natin mga signs. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayo mangamba. Sapagkat kailangan mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng matinding paghihirap. Kasi sa NIV translation po, sabi, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Ang sinabi po ron, birth pains. Ang lahat daw po ng mga paghihirap na ito ay katulad ng isang babaeng nagle-labor, nanganganak. Pahirap ng pahirap. Nagsisimula pa lang po tayo. Hindi ko alam kung gaano kahirap, pero yung mga nanay, alam nila yan. Yun ang sabi. Pasimula pa lamang tulad ng isang babaeng nanganganak. Kaya pala itong mga kahirapan na ito, huwag kayong mabahala. Hindi pa ito ang katapusan. Pero pasimula po ito ng paghihirap. So, pangalawa, widespread deception and false prophets. Sino yung mga nag-FB rito? Lahat. Di ba? Nakikita nyo yan. No? Si Pastor Dante, sumasagot pa yan dyan. Kinokorek niya yan. So, dito mga kapatid, makikita natin rampant sa social media. Mga false teachers, false prophets, false pastors, lahat ng false makikita na natin ngayon. Double time na po si Satan. No?
Grabe. Sabi sa Matthew 24:11, maraming bula ang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. 2,000 years ago, sinabi yan. Ngayon, nakikita nyo, halos sa FB, makikita nyo lahat. Marami po. Mag-ingat po tayo. Na? Number 3, global evangelism. No? Nakikita natin to. Nire-reach out na, no? Marami na nagpapahayag, pumupunta na sa iba't iba kahit na mapugutan sila ng ulo. Papasok sila sa North Korea, papasok sila sa China para bigyan ng ipangaral ng ebanghelyo, ibigay ang mga Biblia. Grabe, sinusuong nila to kasi darating ng Panginoon. Alam natin yan. No? At mga kapatid, alam nyo ba na ipahayag na ang ebanghelyo sa halos lahat ng bansa sa mapa? No? At ang Biblia ay naisalin na sa 3,600 languages. Grabe, no? Alam niyo ba yan? Ang dami ng salin ng Biblia sa iba't ibang wika. No? Malapit na po sa katuparan ang Matthew 24:14 ayon sa maraming misyonero. Pero hindi pa tapos. Marami pa pong inaabot sila. Pang-apat, ito, kitang-kita ito. Moral and spiritual decline. O, di ba? Sabi po, sa 2 Timothy 3:1-4, tingnan niyo po yung mga klase ng tao sa mga huling araw. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhay sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Yan po ang mga tao ngayon. No? So, as far as rapture is concerned, wala na pong prophecy na hinihintay para maganap ito. Anytime this could happen. Kita nyo? Kaya lahat ng nagpipreach nito, nangangaral ng rapture, sinasabi anytime, mangyayari po ito. No? Now, how should we live in expectation of the rapture? Nakaka-35 minutes pa lang ako kasi 10:20 tayo nagsimula. So may time pa tayo. Baka isipin nyo, mag-more than 1 hour ako. 10:20 tayo nagsimula, nag-pray tayo. So sabi, how should we live in expectation of the rapture? No? Una, be watchful. Magbantay. Mga kapatid, sabi sa Matthew 24:42, kaya't kayo'y magbantay, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. No? Ibig sabihin, mga kapatid, manatili tayong spiritually alert. Okay? Gumising po tayo sa ating spiritual na pagkakatulog. No? Huwag po tayong matulog sa ating pananampalataya. Wake up. No? Hindi po tayo dapat maging complacent. Hindi po tayo dapat maging kampante. Huwag nating hayaang maging kampante tayo o malamig sa pananampalataya. Yan yung sinabing magbantay. Hindi yan yung magbabantay ka talagang literal. Na? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang ating kalaban ay pagala-gala lang sa palibot. At naghahanap siya ng malalapa. Ito. Wala itong prayer. Ito. Tulog na tulog sa pananampalataya. Alam, i-identify yan ni Satan. No? Tignan niyo po, 1 Peter 5:8. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Nakita niyo, kaya niyang i-identify ang isang Kristiyano na hindi spiritually alert, na natutulog sa kanyang pananampalataya. Na? Natutulog sa pansitan eh. Na? So,
Mga kapatid, paano natin mapapanatiling magbantay at maging handa kung wala po tayong regular na pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pakikisalamuha sa ating mga kapatid sa pananampalataya? It's about time. Wake up. No? Ginagawa ko po ito dahil bilang isang naatasang magpangaral, isang pastor, kailangan masabi ko po ito sa inyo. Maging handa kayo, mga kapatid. Malapit na po. Napakagulo na ng mundo. Grabe. Napakagulo na. Alam niyo po, sa totoo lang, ang sabi sa Bible, bago magbukas kasi, papaligiran ng Israel. Ang papaligid sa kanya, sindami ng buhangin. Bakit? Yang Gog and Magog, isa sideline ko lang, ano? Yang Gog and Magog, yung Gog, presidente yan. Tao yan. Yung Magog, lupa. Russia po yan. Sa Ezekiel po yan. Ang kaalyado niyan, Iran, Syria, China, mga Middle East countries, papalibutan nila ang Israel sa mga huling panahon. Pansinin nyo ngayon, nag-meeting na yung apat. China, di ba? Iran, Russia, nag-meeting na sila. Malapit na. At ito ang nakakatakot na huli. Yung Russia, nagtayo ng military base malapit sa Syria. Kung ikaw, Kristiyano ka, at nakikita mo yung talagang napupulpil na yung mga signs, wake up. May military base na po silang ginagawa malapit sa Syria. Siya po ang tinutukoy ng Ezekiel na Gog and Magog. Pangungunahan niya yan, Russia. At marami po silang kaalyado. Malaking usapin pa yan. No? Binigyan ko lang ng idea. No? Pangalawa, paano tayo mamumuhay? Be faithful. Maging tapat. Matthew 24:46. Mapalad ang aliping sa pagdating ng kanyang amo ay masumpungang gumaganap ng kanyang tungkulin. So mga kapatid, patuloy lang natin gawin ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Sa tahanan, sa trabaho, sa ministry, huwag kang bumitaw. Be faithful. Amen? Patuloy lang. Maraming problema, patuloy sa Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Be patient. Okay? Yun nga sinasabi, magpatuloy lang tayo. Keep doing what God has called you to do. Keep doing. Patuloy lang. So, paano tayo dapat mamuhay? Sa inaasahan nating rapture, be pure. Mamuhay ng malinis. Tignan niyo po. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon eh. Anak tayo ng Diyos, amen? Amen. Anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. No? Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Magkakaroon tayo ng glorified body, magiging sinless tayo. See? Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Nagsisikap. Nandyan yung magkakasala pa rin tayo. Hindi mo yan mapiperfect, kapatid. Pero nagsisikap ka. Anong ibig sabihin? Kinamumuhian mo yung kasalanan. There will come a time, babagsak ka, pero nagigrib ka, magpapatuloy ka sa Panginoon. Wala makaka-perfect yan. No? Kaya, mga kapatid, dahil tayo po ay may inaasahang napakagandang pag-asa, lumayo po tayo sa kasalanan. Linisin po natin ang ating mga puso. It's about time. No? Mamuhay po tayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Ephesians 4:1. Sabi ni Pablo, sa Ephesians 4:1, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. No? Sabi niya, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. I urge you, malalim na pakiusap. Pinapakiusapan tayo ni Pablo. I urge you to live a life worthy of the calling you have received. No, kasi mayroon tayong blessed hope. Kaya sinasabi niya yan, mamuhay tayo ng maging karapat-dapat.
No? Pangapat, be bold. No? Maging matapang sa pagsaksi. Ibahagi po natin si Kristo. Mahalin natin ang kaluluwa ng mga tao. Hindi natin alam kung kailan darating ang wakas. Pero alam natin, nalalapit na ang second coming, pero ang rapture po anytime pwedeng mangyari na. Na? Kapatid, handa ka na ba? Na? Kung magpatunog ang huling trumpeta ngayon, sa palagay mo, makakasama ka ba o may iwan? Na? Hindi po ito katang-isip. Ito ay isang tiyak na mangyayari. Kaya, ang aking preaching sa inyo ay sinasubstantiate ko yan ng mga verses. Para makita nyo na ito ay hindi lang salita na pinag-aralan ng tao, kundi sinabi ng salita ng Diyos. No? Kung hindi ka pa nakakakilala kay Kristo, ngayon ang panahon. Ngayon ang tamang panahon. Kilalanin mo si Kristo. Pwede mo akong i-approach right after this. Pastor, hindi ko pa kilala si Kristo. Wala pa akong relasyon sa Kanya. You can approach me anytime. Sasabihin ko sa inyo, ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. No? Kung ikaw naman ay mananampalataya na, kapatid, huwag kang mabuhay sa casual na pananampalataya. Mamuhay ka ng may layunin, kabanalan at pag-asa. No? Conclusion. Nabuhay na yung iba. Conclusion. May ngumiti na, si JR. Joke lang. Ang rapture po, ito po ay nagbibigay ng pag-asa dahil ito ay pangakong ililigtas tayo mula sa darating na kabigatian. Ang rapture ay nagbibigay ng pag-asa dahil ito ay pagkakataong makaharap si Jesus ng harapan at walang hanggan. Grabe, no? At pampasigla po ito sa atin upang mamuhay tayo ng banal at may pananabik sa kanyang pagbabalik. No? Mga kapatid, iiwan ko po sa inyo ang tanong na ito bago po ako magwakas. Listen, tayo ba ay namumuhay para sa darating na kaharian o tayo ay abala sa mga makamundong bagay? Kayo po ang makakasagot niyan. Let's pray. O Yahweh, Diyos na napakabuti, salamat po sa mga katotohanan ito, Ama. Salamat po sa inyong salita na tunay na mapananaligan, Ama. Ang dalangin ko po, Ama, tulungan mo po kami, Panginoon, na maging spiritually alert at maghintay, magbantay sa inyong pagbabalik upang kami kunin at makasama nyo sa inyong kaharian. Kahabagan mo nawa kami, Panginoon. Palakasin mo nawa ang aming pananampalataya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po.